Sa harap ng nagkikislapang mga kamera at sa gitna ng sigawan ng mga reporter, mayroong dalawang bagay na isinuko si Cassandra Cassie Perez, ang kanyang dangal at ang kanyang katotohanan. Isang kasinungalingan ang kanyang binitawan, isang salitang magiging mitsa ng apoy na susunog sa kanyang simpleng buhay. At ang lahat ng iyon ay nagsimula sa isang tawag sa telepono, sa amoy ng grasa, at sa desperasyong kayang bumali sa anumang prinsipyo. Kanina lang, ang mundo ni Cassie ay kasinlaki lang ng ilalim ng isang lumang pampasaherong jeep. Nakalubog ang kalahati ng kanyang katawan doon, habang ang kanyang mga braso, na nababalutan ng itim at malagkit na grasa, ay buong lakas na pumipihit sa isang tornilyong tila isinumpa na sa kalawang. Ang pawis ay malayang umaago sa kanyang noo, dumudungi sa kanyang pisngi bago tumulo sa sementadong sahig ng kanilang maliit na talyer. Suot niya ang paborito niyang kupas na t-shirt at isang cargo pants na may mga mansa ng langis na naging permanenteng disenyo na. Ang buhok niyang hanggang balikat ay basta na lang nakapusod, at ang ilang hibla nito ay malagkit na dumidikit sa kanyang bato. Isa pang higpit, bulong niya sa sarili, kinakausap ang makina na parang isang matigas ang ulong pasyente. Huwag ka munang bibigay, parang awa mo na. Kailangan na kitang matapos. Dito sa Perez Son Repair Shop, ang talyer na minanapan ng tatay niya sa lolo niya, si Cassie ang nagsisilbing gison. Si Mang Tony, ang kanyang ama, ang nag-iisang pamilya niya at ang mentor na nagturo sa kanya ng lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga sasakyan. Para kay Cassie, ang ingay ng mga umaandar na makina ay musika, ang amoy ng gasolina ay pabango. Brusko, walang arte, at mas panatag ang loob kapag kaharap ang mga piyesa kaysa mga tao. Ito ang kanyang mundo, payak, maingay at tapat. Isang sigaw ang biglang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Cassie! Hoy, Cassandra, lumabas ka dyan. Inis siyang gumulong palabas mula sa ilalim ng jeep, at ang unang bumungad sa kanya ay ang hingal na mukha ni Aling Nena, ang kanilang kapitbahay na may-ari ng katabing sari-sari store. Nakahawak ito sa dibdib, tila ba tinakbo nito ang buong kahabaan ng San Matias. Bakit po, Aling Nena? Kung utang po kayo ng suka, wala na po tayong sukang natira, biro pa ni Cassie, ngunit agad na napawi ang kanyang ngiti nang makita niya ang itsura ng matanda. Puno ng pag-aalala. Seryoso? Hindi, iha. Ang tatay mo. Si Tonyo, sabi ni Aling Nena, habang pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Tumawag sa akin si Minda, yung pinsan ko na hardinero doon sa mansyon sa Ligarda, kung saan nag-i-extra ng trabaho ang tatay mo. Nahulog daw siya sa hagdanan. Isinugod sa ospital. Parang may malakas na bombang sumabog sa loob ng kanyang isipan. Ang ingay ng mga nagdaraang sasakyan, ang kantahan sa videoke sa kabilang kanto, ang tahol ng mga aso, lahat ay biglang naglaho. Napalitan iyon ng isang matining at nakabibinging katahimikan. Aano po? Ang boses ni Cassie ay naging isang pabulong na tanong. Si tatay? Saan pong ospital? Sa Ligarda General Hospital daw. Bilisan mo na, iha. Ang sabi ni Minda, mukhang malubha raw ang lagay. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Cassie. Binitawan niya ang hawak na liyabe na kumalansing ng malakas sa sahig. Hindi na niya pinansin ang grasa sa kanyang mukha o ang dumi sa kanyang mga kamay. Ang tanging laman ng isip niya ay ang kanyang ama. Ang nag-iisang pader na sandalan niya sa buhay. Tumakbo siya palabas ng talyer, patungo sa pangunahing kalsada. Wala siyang dalang kahit ano, walang pitaka, walang cellphone, walang pagkakakilanlan. Tanging ang puso niyang kumakaripas, na ang bawat tibok ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Tay, parang awan niyo na. Kapit lang po. Huwag niyo kong iiwan. Sa sobrang pag-aalala, hindi na niya tinitingnan ang kanyang dinaraanan. Ang mga mata niya ay nasa malayo, desperadong naghahanap ng anumang sasakyang pampasahero. At dahil doon, hindi niya napansin ang isang makintab na itim na sports car na mabilis na papaliko sa kanilang kanto. Isang nakatutulig na busina ang biglang pumunit sa hangin, sinundan ng garalgal ng mga preno na pilit kumakapit sa kalsada. Screech! Gulat na napalingon si Cassie, kasabay ng pagsilaw ng mga headlight ng sasakyan sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, nawalan siya ng balanse at napasalampak sa semento. Dumaplis lang sa kanya ang sasakyan, pero sapat na ang lakas ng pagbagsak niya para magasgasan ang kanyang mga palad at tuhod.
Namilog ang kanyang mga mata, ang paghinga niya isunod-sunod at mababaw. Ang takot para sa kanyang ama ay panandali ang napalitan ng sindak mula sa muntik na niyang kamatayan. Bumukas ang pinto ng driver's seat. Mula roon ay bumaba ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling puting polo shirt at itim na slacks. Ang buhok nito'y perpektong nakaayos, at ang mukha'y tila hinulma ng isang eskultor. Ngunit ang mga mata nito ay matalim at nag-aapoy sa galit. "Miss, are you blind?" Sigaw ng lalaki, ang boses ay maihalong arogansya. "Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Muntik mo nang ipahamak ang sarili mo. Paano kung nagasgasan itong kotse ko?" Hindi nakasagot si Cassie. Nakatingala lang siya sa lalaki, ang isip ay blanko. Ngunit bago pa man siya makabawi, isa pang puting van ang humarurot at biglang huminto sa likod ng sports car. Mula roon ay tila mga langgam na naglabasan ang isang kumpol ng mga tao. Lahat ay may dalang kamera, mikropono at recorder. Mga reporter. Fortallejo. Fortallejo. "Sander, totoo po bang buntis ang starlet na si Cynthia at ikaw daw ang ama? May reaksyon po ba kayo sa mga akusasyon niya laban sa inyo? Sino po itong babaeng kasama ninyo? Siya po ba ang dahilan kung bakit kayo nakipaghiwalay kay Cynthia?" Ang mga tanong ay parang bala ng Armalite, sunod-sunod at walang patid. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap na parang kidlat sa isang bagyo, sinisilaw ang kanyang mga mata. At doon, sa gitna ng lahat, tuluyan ang nag-sink in kay Cassie, kung sino ang lalaking nasa harap niya. Sander Fortallejo. Ang nag-iisang anak at tagapagmana ng bilyonaryong si Don Florencio Fortallejo. Ang pinakasikat na playboy sa buong Pilipinas na laman ng bawat showbiz news dahil sa kaliwat kanan nitong eskandalo sa mga babae. Natulala si Cassie. Ang pag-aalala sa ama, ang muntik na aksidente at ngayon ang kaguluhang ito. Para siyang inanod ng isang malaking alon patungo sa gitna ng karagatan. "No comment. Get out of the way," sigaw ni Sander sa mga reporter, halatang sanay na sa ganitong uri ng atensyon. Ngunit ang mga reporter na nakahanap ng bagong anggulo sa kwento ay mas lalong nagkagulo. Pinalibutan nila si Sander at si Cassie, na nooy nakaupo pa rin sa lupa, marungis, may mga galos at litong-lito. "Sir, sagutin niyo lang po, buntis po ba talaga si Cynthia?" Fortallejo, isasampa na raw po ang demanda bukas. Sa gitna ng ingay, isang boses ang umalinggaw sa isip ni Cassie, mas malakas kaysa sa sigawan ng lahat. "Kailangan ko ng pera. Para sa operasyon ni tatay. 500,000. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang kinikita niya sa talyer ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw na gastos." At doon, sa gitna ng kanyang desperasyon, sa harap ng lalaking may-ari ng halos kalahati ng lungsod ng Legarda, isang ideya ang nabuo sa kanyang utak. Isang ideyang sugal, walang kasiguraduhan at purong kabaliwan. Ngunit sa puntong iyon na lang ang tanging barahang natitira sa kanyang kamay. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi ininda ang hapdi ng kanyang mga sugat. Ang takot at pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang klase ng determinasyon na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hinarap niya ang isang kamera na nakatutok mismo sa kanyang mukha. Napansin ng mga reporter ang kanyang pagtayo. Tumahimik sila ng bahagya, naghihintay kung ano ang sasabihin ng misteryosong babaeng gusgusin na tila galing sa ilalim ng isang sasakyan. Maging si Sander ay napatingin sa kanya, ang kunot sa noo ay mas lumalim, nagtataka at nagbababala. Huminga ng malalim si Cassie. Tumingin siya diretso sa lente ng kamera. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay matatag at malinaw, walang bahid ng anumang panginginig. "Hindi totoo ang lahat ng yan," panimula niya, na nagpatahimik sa lahat. Tumingin siya kay Sander Fortallejo, na ngayon ay nanlilisik na ang mga matang nakatitig sa kanya. Ninisiyan niya ito, isang maliit, mapanghamong ngiti. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa mga kamera. Hindi totoo ang tungkol kay Cynthia o sa kahit sinong babae, pagpapatuloy niya, bawat salita ay maingat na binitawan. Dahil ang totoo di. Huminga siya ulit, pinapakalma ang sarili para sa huling suntok. Ang totoo kami na ni Sander Fortallejo. Matagal na kaming may relasyon. Isang segundo nang nakabibinging katahimikan ang sumunod. At pagkatapos ang pagsabog. Ang mga flash ng kamera ay naging isang walang tigil na bagyo ng liwanag.
Ang mga tanong ay dumagundong, mas malakas, mas magulo kaysa kanina. Ngunit hindi na iyon narinig ni Cassie. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa isang tao. Kay Sander Fortaleza. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito, mula sa pagkalito, papunta sa ganap na kawalan ng paniwala, at sa huli, sa isang uri ng galit na malamig at nakakakilabot. Isang galit na nangangakong babalikan siya at wawasakin ang kanyang mundo. Pero huli na ang lahat. Ang kasinungalingan ay naisatinig na. At ngayon, kailangan na niyang panindigan iyon hanggang sa huli. Ang kasinungalingan, kapag binitawan na, ay parang isang batong inihagis sa gitna ng isang tahimik na lawa. Ang una mong makikita ay ang maliit na tilamsik, ngunit ang hindi mo inaasahan ay ang mga alon na unti-unting lumalaki, lumalawak, at sinasakop ang lahat hanggang sa wala ng matirang katahimikan. Para kay Sander Fortaleza, ang alon na iyon ay hindi lang basta alon, ito ay isang tsunami na handang wasakin ang lahat ng kanyang kalayaan. At ang tsunaming iyon ay may pangalan, Don Florencio Fortaleza, ang kanyang ama. Pagkatapos ng kaguluhan sa San Matias, kung saan iniwan niyang nakatulala ang babaeng may amoy grasa at ang nagkakagulong mga reporter, dumiretso si Sander sa lugar na kinatatakutan niya higit pa sa kahit anong posibleng demanda, ang mansyon ng mga Fortaleza. Ang bawat sulok ng bahay na iyon ay amoy kapangyarihan at lumang pera. Ang malamig na marmo sa sahig, ang matataas na kisam, at ang mga painting sa dingding na mas mahal pa sa buong barangay nila Cassie, ay tila mga matang nakamasid sa bawat kilos niya. Naabutan niya ang kanyang ama sa study nito. Si Don Florencio ay isang lalaking nasa edad 70 na, ngunit ang tindig ay nananatiling matikas. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagdadabog. Ang kapangyarihan niya ay nasa kanyang katahimikan, sa paraan ng pagtitig niya na tila binabasa ang iyong kaluluwa. Nakaupo ito sa kanyang malaking silyang yari sa Nara, hawak ang isang baso ng brandy, at sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakalatag ang diaryo. Sa front page, naroon ang isang malaking litrato, ang marungis na mukha ni Cassie, at ang gulat niyang mukha sa tabi nito. Ang headline ay sumisigaw, Sander Fortaleza, Diva ay Sikretong Nobya. Playboy, seryoso dive. Umupo ka, mahinahon ngunit may bigat na utos ni Don Florencio, hindi man lang inaalis ang tingin sa diaryo. Umupo si Sander sa silyang nasa tapat ng mesa, ramdam ang bigat ng hangin sa silid. Ito ang eksenang kinaiinisan niya sa lahat, ang pagiging isang paslit sa harap ng kanyang ama. Hindi totoo yan, Dad, agad niyang depensa. That woman, she's a nobody. Isang baliw na bigla na lang umeksena. I was about to sue her for slander but the media did. Itinaas ni Don Florencio ang kanyang kamay, isang senyas para tumahimik si Sander. Dahan-dahan nitong ibinaba ang diaryo at sa wakas ay tiningnan siya. Ang mga mata nito ay malamig, walang emosyon. Hindi na mahalaga kung totoo o hindi, sabi ng matanda. Ang mahalaga ay kung ano ang nakikita ng publiko. For weeks, your name has been dragged through the mud because of that starlet. Pambubuntis, demandahan, eskandalo. Sinisira mo ang pangalan ng pamilya, Sander. I can handle it. I'll release a statement, I'll pay her off. Hindi, muling putol ni Don Florencio. This time, it's different. This girl, this Cassandra Perez, she gave us an opportunity. Isang pagkakataon para linisin ang pangalan mo. Kumunot ang noo ni Sander. What opportunity? Dad, she's a lunatic. She probably did it for money. At iyon na nga. Mukha siyang desperada. Mukha siyang walang-wala, sabi ni Don Florencio, na para bang isang business proposal ang kanilang pinag-uusapan. At ang mga taong desperado, madaling kausap. What are you talking about? Naguguluhang tanong ni Sander. Tumingin muli si Don Florencio sa litrato ni Cassie sa diaryo, tila sinusuri ito. She looks simple. Mula sa itsura niya, hindi siya galing sa mundo natin. She is the perfect antidote to your playboy image. Isang simpleng babae mula sa probinsya na nakapagpatino sa isang fortaleza. The public will love that story. Nanlaki ang mga mata ni Sander, hindi makapaniwala sa naririnig. You can't be serious. You want me to play along with her lies? Don't want you to just play along, sagot ng kanyang ama, at dito na unang beses na nagpakita ng kislap ng bakal sa boses nito. I want you to make it real. What? Pakakasalan mo siya, Sander.
Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal. Tumawa si Sander, isang tawang pilit at puno ng sarkasmo. Marry her. That grease monkey. Dad, have you lost your mind? Hindi ko nga siya kilala. At mas mabuti nang hindi mo siya kilala, tumaas na ang boses ni Don Florencio. Para walang komplikasyon. This will be a marriage of convenience. Pakakasalan mo siya para tumahimik ang media, para matapos ang issue kay Cynthia, at para maipakita sa ating mga business partners na ikaw ay isang responsableng lalaki na handa nang mag-settle down. After 6 months, or maybe a year, kapag malamig na ang lahat, you can have a quiet annulment. Nobody has to know. No, absolutely not, matigas na sagot ni Sander, tumatayo. I will not marry a complete stranger just to clean up the image. I'll find another way. Wala nang ibang paraan, sabi ni Don Florencio, tumayo na rin ito at hinarap siya ng buong buo. Ang katahimikan nito kanina ay napalitan ng isang otoridad na hindi matitinag. This is not a request, Sander. This is an order. For the family. For the company. And if I refuse, hamon ni Sander. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Ibinalik ni Don Florencio ang tingin sa bintana, tila pinagmamasdan ang malawak na hardin ng kanilang mansyon. Then consider yourself disowned, malamig na sabi nito. Wala kang matatanggap na kahit isang kusing mula sa akin. Your trust fund will be frozen. Your credit cards will be cancelled. Your position in the company will be revoked. You will walk out of this house with nothing but the clothes on your back. Ngayon, pumili ka. Pakakasalan mo siya o wala kang mamanahin. Parang binuhusan ng nagielong tubig si Sander. Ang galit niya ay napalitan ng pagkabigla at pagkalito. Kilala niya ang kanyang ama. Kapag sinabi nito, ginagawa nito. Ang lahat ng tinatamasa niya, ang mga kotse, ang mga party, ang buhay na walang inaalala, lahat iyon ay nakasabit sa isang pangalan, Fortalejo. At ang pangalang iyon ay pag-aari ng lalaking nasa harap niya. Habang si Sander ay kinukulong sa isang haulang gawa sa ginto, si Cassie naman ay nasa isang lugar na amoy gamot at pag-aalala. Sa Legarda General Hospital, nakaupo siya sa isang upuang plastik sa labas ng emergency room. Kasama niya ang kanyang ina, si Aling Maritz, na kararating lang mula sa probinsya matapos mabalitaan ang nangyari. Ang mga galos ni Cassie sa kamay at tuhod ay nalinis na, ngunit ang dumi sa kanyang damit at ang gulo sa kanyang isipan ay nananatili. Ano bang pumasok dyan sa isip mo, Cassandra? Pabulong ngunit mariing sabi ni Aling Maritz, puno ng halo-halong galit at takot ang boses. Hawak-hawak nito ang isang rosaryo. Nagpakilala kang nobya ng isang bilyonaryo. Sa harap pa ng GC. Nababaliw ka na ba? Yumuko si Cassie, hindi makatingin sa ina. Nay, hindi ko po sinasadya. Nabigla lang po ako Nabigla? Cassie, hindi yan pagkabigla, katangahan yan, gigil na sabi ng ina. Alam mo ba kung sino ang mga Fortalejo? Mga pating yan sa gitna ng karagatan. Kakainin ka nilang buo. Paano kung idemanda ka nila? Paano kung ipakulong ka? Anak, anong gagawin natin? Hindi po mangyayari yan, na Eddie. At paano ka nakakasiguro? Bago pa makasagot si Cassie, isang nurse ang lumapit sa kanila, maihawak na folder. Pamilya po ni M. Antonio Perez. Agad na tumayo ang mag-ina. Kami po. Kumusta na po ang tatay ko? Tanong ni Cassie, nanginginig ang boses. Stable na po ang pasyente. Pero kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. May internal bleeding po kasi sa ulo dahil sa lakas ng pagkakabago, paliwanag ng nurse. Kailangan niyo na pong mag-down payment para sa operasyon. At least 300,000 pesos po. Parang isang suntok sa sikmura ang narinig ni Cassie. 300,000. At down payment pa lang iyon. Saan sila kukuha ng ganoong kalaking halaga? Napatingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay namumutla at napahawak sa dingding para masuportahan ang sarili. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagsisisi ni Cassie sa kanyang ginawa ay biglang naglaho. Napalitan iyon ng isang malamig na katotohanan, tama man o mali, ang kasinungalingan niya ang tanging pag-asa nila ngayon. Kinagabihan, habang binabantayan niya ang natutulog niyang ama sa isang ward na puno ng ibang pasyente,
isang lalaking nakasuot ng pormal na barong ang lumapit sa kanya. "Ethos Cassandra Perez." Tumingin si Cassie. "Ako nga po. Pinapasundo po kayo ni Amy Sander Fortalejo." Dinala si Cassie sa isang mamahaling restaurant kung saan isang buong pribadong silid ang nakareserba. Naroon si Sander, nag-iisa, nakaupo at nakatingin sa labas ng bintana. Ang aroganting itsura nito kanina ay napalitan ng pagod at inis. Umupo si Cassie sa tapat niya, hindi nagsasalita. Pinagkrus niya ang kanyang mga braso sa dibdib, isang pananggalang sa kung anuman ang sasabihin ng lalaki. "I'm sure you know why you're here." Simula ni Sander, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Ang boses niya ay walang emosyon. "Para idemanda ako," matapang na sagot ni Cassie, kahit na kinakabahan siya. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Mayroong kakaibang kislap sa mga mata nito, hindi galit, kundi isang bagay na mas malalim. Pagkatalo. Mas malala pa sa demanda. Huminga ito ng malalim. "Why father he wants us to get married." Natawa si Cassie, isang tawang hindi ka panipaniwala. "Ano? Nagbibiro ka ba? Kasal? Dahil lang sa sinabi ko?" "Kasal," seryosong sabi ni Sander. He thinks it's the perfect way to clean up the image. To end all the other scandals. At ayaw niyang tumanggap ng hindi bilang sagot. "E di sabihin mo sa kanya na hindi. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Na nagsinungaling lang ako." "Sa tingin mo hindi ko sinubukan," may pait sa boses ni Sander. "He doesn't care about the truth. He cares about the family name." "At ako wala akong magagawa." Tumahimik si Cassie. Ngayon niya lang nakita ang isang Sander Fortalejo na walang kapangyarihan. Sa sisi at sa mga dyaryo, siya ang lalaking kayang makuha ang lahat. Ngunit sa harap niya ngayon ay isang anak na sunod-sunuran, isang prinsipe na nakatali sa utos ng hari. Sa isang iglap, ang galit na nararamdaman niya para sa aroganting lalaki ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado, awa. O marahil pagkakaintindi. Pareho silang nakakulong sa sitwasyong ito. Kaya heto ako, pagpapatuloy ni Sander, ang boses ay pagod na. "I'm here to offer you a deal." Inilapag niya sa mesa ang isang payat na folder. "This is a contract." Hindi iyon ginalaw ni Cassie. "Anong deal?" "Marry me. Be my wife in public for 6 months, diretsong sabi ni Sander. Act the part, smile for the cameras. Be the doting, simple girlfriend who changed the big bad playboy. Go to family dinners. Behave. Do everything I tell you to do. At anong kapalit? Tanong ni Cassie, ang boses ay halos isang pabulong. "I'll pay for everything," sagot ni Sander, at sa pagkakataong ito, may bahid na ng lamig at pait ang kanyang tono. Tila ba isang masamang gamot na pilit niyang nilulunok? "Your father's hospital bills. The surgery. His recovery. His aftercare. Kahit magkano pa yan. I'll give you a monthly allowance, more money than you'll ever see in your lifetime. At pagkatapos ng 6 na buwan, kapag tapos na ang lahat, we'll have the quiet annulment. You'll sign a non-disclosure agreement, and you'll walk away a very rich woman. You can go back to your simple life." Ang bawat salita ay parang isang patak ng lason. Ibinababa siya ni Sander sa lebel ng isang kalakal, isang bagay na nabibili. Nasaktan ang kanyang amor propyo, ngunit kasabay noon, isang boses sa kanyang isipan ang sumisigaw, ang operasyon ni tatay. Ang buhay ni tatay. "Bakit ako?" tanong niya, naghahanap ng kahit anong butas sa lohika ng kabaliwang ito. "Kaya mong magbayad ng kahit sinong artista para gumanap sa papel na yan. Mas maganda, mas matalino." Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa labi ni Sander. "Because you started this mess. Ikaw ang nasa front page ng lahat ng dyaryo. Ikaw ang simple girl from the province na hinahanap ng tatay ko. You're perfect for the role precisely because you're not an actress. You're believable." At higit sa lahat, tumigil siya at tinitigan siya ng diretso sa mata, "Because you look desperate. And I know you need the money." Iyon na ang huling sampal. Ang katotohanan. Desperada siya. At alam na alam iyon ni Sander. Yumuko si Cassie, tinititigan ang kanyang mga kamay na may mga kalyo at peklat mula sa pagmemekaniko.
Ito ang mga kamay na nagtatrabaho ng marangal para sa bawat sentimong kinikita nila. Ngayon, ang mga kamay na ito ang pipirma sa isang kasunduan na magbebenta sa kanyang kalayaan. Inangat niya ang kanyang mukha. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Tanging ang matigas na determinasyon ng isang anak na gagawin ang lahat para sa kanyang magulang. Payag ako, sabi niya, ang boses ay matatag. Pero may kondisyon ako. Nagtaas ng kilay si Sander. Ano iyon? Ang pera para sa ospital, ibibigay mo bukas na bukas. Bago tayo pumunta sa kahit saang huwes. Gusto kong masigurong ligtas na ang tatay ko, sabi ni Cassie. At ang kontratang iyan hindi ko kailangan ng allowance mo. Ang bayad mo sa 6 na buwan ng buhay ko ay ang buhay ng tatay ko. Pagkatapos noon, wala ka nang maririnig mula sa akin. Natigilan si Sander. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang pag-uusap, nakita niya ang kislap ng pride sa mga mata ng babae. Hindi ito mukhang pera. Hindi ito isang oportunista. Isa itong taong itinulak sa pader at walang pagpipilian. Tumango siya ng dahan-dahan. Deal. Ang kasal nila ay hindi naganap sa isang malaking simbahan na puno ng mga bulaklak. Ginanap iyon sa isang maliit at malamig na silid sa loob ng isang judge's office. Ang mga bisita ay bilang lang sa daliri, si Don Florencio, na nakaupo sa isang tabi na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi, si Aling Marix, na tahimik na umiiyak sa isang sulok, ang mukha ay puno ng pag-aalala para sa kinabukasan ng anak, at isang abogadong may dalang isang makapal na dokumento, ang kanilang prenuptial agreement, na mas mahaba pa sa seremonya mismo. Suot ni Cassie ang isang simpleng puting bestida na binili ni Sander online. Hindi ito kasya ng maayos sa kanya. Medyo maluwag sa baywang at medyo masikip sa dibdib. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor na nagsuot ng costume. Nakalugay ang kanyang buhok at mayroon siyang kaunting makeup na siya mismo ang naglagay na lalo lang nagpa-awkward sa kanyang pakiramdam. Si Sander naman ay nakasuot ng isang perpektong itim na suit, ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatingin sa malayo. Para siyang isang preso na papunta sa kanyang bitayan. Bago magsimula ang huwes, inilatag ng abogado ang kontrata sa mesa. Please sign here and here, sabi nito sa isang formal na tono. Kinuha ni Cassie ang ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay. Tumingin siya kay Sander na nakapirma na sa parte nito nang hindi man lang binabasa. Ito na iyon. Ang pagbebenta ng kanyang sarili. Huminga siya ng malalim at inilagda ang pangalan niya, Cassandra Perez. Sa huling pagkakataon, nagsimula ang seremonya. Ang boses ng huwes ay parang isang malayong ugong sa pandinig ni Cassie. Ang mga salitang key for richer or for poorer, in sickness and in health ay walang anumang kahulugan. Mga salita lang iyon sa isang script na kailangan nilang sundin. Do you, Sander Fortallejo, take Cassandra Perez to be your lawfully wedded wife? Isang mahabang segundo ng katahimikan. Tumingin si Don Florencio sa anak, isang tinging nagbababala. Bumuntong hininga si Sander. Ido, sabi niya, ang boses ay walang kabuhay-buhay. And do you, Cassandra Perez, take Sander Fortallejo to be your lawfully wedded husband? Napalunok si Cassie. Tumingin siya sa kanyang ina, na lalo lang napahikbi. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang mukha ng kanyang ama sa ospital. Para sa'yo to, Tay. Edo, sagot niya, mas mahina pa sa isang bulong. I now pronounce you, husband and wife. You may now kiss the bride. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa silid. Humarap si Sander kay Cassie. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa unang pagkakataon sa buong seremonya. Walang kilig. Walang pagmamahal. Tanging ang lamig ng obligasyon at sama ng loob. Dahan-dahan siyang yumuko. Akala ni Cassie ay hahalikan siya nito sa labi, ngunit sa huling sandali, iniwas nito ang mukha at idinampi ang mga labi sa kanyang pisngi. Ang halik ay mabilis, walang init, at kasing impersonal ang pagpirma sa isang resibo. Pagkatapos, isinuot ni Sander ang isang simpleng gintong singsing sa kanyang daliri. Malamig ito at mabigat. Isang paalala ng kanyang bagong katayuan. Isang paalala ng kanyang hawla. Walang palakpakan. Walang pagbati. Tanging ang mahinang pag-ubo ng abogado at ang nasisiyahang tango ni Don Florencio.
Sa loob ng kotse pauwi, walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. Si Sander ay diretso ang tingin sa daan, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Si Cassie naman ay nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga gusali ng ligarda na dumadaan, ngunit wala siyang tunay na nakikita. Tiningnan niya ang singsing sa kanyang daliri. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw trapiko. Isang simbolo ng kasal. Isang simbolo ng kasunduan. Isang simbolo ng kasinungalingan. Kaninang umaga, nakumpirma ng ospital na natanggap na nila ang 1 milyong pisong deposito mula sa account ng Fortaleza Industries. Ang operasyon ng kanyang ama ay nakaschedule na bukas. Nailigtas niya ito. Ngunit habang nakaupo siya sa tabi ng lalaking ayon ay legal na niyang asawa, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Nailigtas niya ang kanyang ama, pero sino ang magliligtas sa kanya? Nagsimula ang kanilang pagsasama hindi sa isang matamis na halik ng pag-ibig, kundi sa malamig na tinta ng isang kontrata at sa mga matang puno ng sama ng loob. Ito ang simula ng 6 na buwan sa impyerno. Ang mansyon ng mga Fortaleza ay hindi isang bahay, isa itong kaharian. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, mula sa malawak na hagdanang gawa sa marmol, sa naglalakihang chandelier na tila mga bituin na ninakaw mula sa langit, hanggang sa mga antigong florera na mukhang mas matanda pa sa lola ni Cassie. Para sa isang babaeng lumaki sa amoy ng grasa at ingay ng talyer, ang pagtapak sa loob ng mansyon ay parang pagpasok sa isang ibang mundo. Isang mundong hindi siya kabilang. Ang unang linggo ni Cassie bilang AAK Fortaleza ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang mga kasambahay ay tumitingin sa kanya na maihalong pagtataka at pagkutya. Ang kanilang mga bulungan ay sumusunod sa kanya sa bawat pasilyo, mas matalas pa sa kutsilyo. Yan na ba yung asawa ni Sir Sander? Taga-probinsya lang daw. Mukhang katulong. Ngunit ang pinakamatinding pagsubok ay dumating sa katauhan ni Doña Leona, ang ina-inahan ni Sander, pangalawang asawa ni Don Florencio. Si Doña Leona ay isang babaeng perpekto mula ulo hanggang paa. Ang buhok niya ay laging nakaayos, ang mga alahas ay kumikinang, at ang mga ngiti ay kasing tamis ng pulot, ngunit kasing lamig ng yelo. Unang beses silang nagkita sa isang formal na hapunan. Nakaupo si Cassie sa tabi ni Sander, pakiramdam niya ay isa siyang basang sisiw na naligaw sa pugad ng mga agila. Suot niya ang isa sa mga bagong damit na ipinabili ni Sander para sa kanya, isang simpleng itim na bestida. Ngunit pakiramdam niya ay mas komportable pa siya sa kanyang lumang cargo pants. So, you are Cassandra, sabi ni Doña Leona, sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Sander never mentioned you before. It was all very sudden. Ang bawat salita ay may pahiwatig. Opo, ma'am. Tita, nag-aalang ang sagot ni Cassie, hindi sigurado kung ano ang tamang itawag. Just call me Doña Leona, pagtatama nito, may bahid ng ngiti sa labi na hindi umabot sa mga mata. We are not that close, are we? Pakiramdam ni Cassie ay lumiliit siya sa kanyang upuan. Si Sander, nakatabi niya, ay walang imik. Kumakain lang ito na parang walang naririnig, abala sa sarili nitong mundo ng sama ng loob. Ipinaparamdam nito sa lahat na si Cassie ay hindi niya problema. Ang gabi ng kahihiyan ay dumating makalipas ang ilang araw. Nag-imbita si Doña Leona ng kanyang mga amiga para sa isang afternoon tea. Isang kumpol ng mga mayayamang ginang na ang mga suot na damit at bag ay katumbas na siguro ng lahat ng kinita ni Cassie sa buong buhay niya. Ipinakilala siya ni Doña Leona bilang ang bagong asawa ni Sander. O, siya pala yon, sabi ng isang babaeng may malaking diamanteng hikaw. I saw you on the news, iha. You look different in person. Ang ibig sabihin, mas mukha kang gusgusin sa personal. Saan ka nga ulit galing, Hija? Tanong ng isa pa. Sa San Matias po, mahinang sagot ni Cassie. Ah, San Matias. Where is that? Malapit ba iyan sa Tagaytay? Nagtawanan sila, na para bang ang hindi pagkaalam sa isang lugar ay ang pinaka-nakakatawang biro sa buong mundo. Si Cassie ay nakatayo lang doon, hawak ang isang tasa ng tsaa na nanginginig sa kanyang kamay. Gusto na niyang magtago, tumakbo, umuwi sa kanilang maliit na bahay sa tabi ng talyer. Sa gitna ng tawanan, bigla siyang natapilok sa makapal na karpet. Ang mainit na tsaa ay natapon, hindi sa mamahaling sahig, kundi sa kanyang sariling kamay. Aray, mahinang daing niya.
Ang mga amiga ni Doña Leona ay napasinghap. Ang ilan ay tumingin sa kanya na may pagkairita, ang ilan ay maihalong pagkaawa. Oh, if my goodness! Clumsy girl, sabi ni Doña Leona, ang boses ay puno ng pagkainis. Mga katulong! Linisin niyo to. Walang sinuman ang lumapit para tulungan si Cassie. Tumayo lang sila doon, pinapanood siyang namimilipit sa sakit habang ang kanyang balat ay unti-unting namumula. Bigla, isang anino ang tumakip sa kanya. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Sander. Malamig at may otoridad. Nakita niya ang namumulang kamay ni Cassie at ang mga mata nitong nagsisimula ng mamasa. Ang mga alta sosyedad na babae ay biglang natahimik, tila natakot sa presensya niya. Walang salitang lumabas sa bibig ni Sander. Hinawakan niya ang braso ni Cassie at marahan siyang hinila patayo. Let's go, sabi niya, at dinala siya papasok sa kusina, palayo sa mga mapanghusgang mata. Sa kusina, binuksan ni Sander ang gripo at itinapat ang kamay ni Cassie sa umaagos na malamig na tubig. Hindi pa rin siya nagsasalita. Ang mga kasambahay ay nagtataka ngunit walang nangahas na magtanong. Habang umaagos ang tubig, ang hapdi sa kamay ni Cassie ay unti-unting nababawasan. Ngunit may ibang sakit siyang nararamdaman, ang sakit ng kahihiyan. Bakit mo ko tinulungan? Tanong niya sa wakas, ang boses ay nanginginig. Akala ko ba wala kang pakialam? Isinara ni Sander ang gripo at kumuha ng first aid kit. Kumuha siya ng ointment at dahan-dahang ipinahid sa napasong balat. Ang kanyang mga daliri ay magaspang ngunit ang haplos ay hindi inaasahang banayad. Because they are my stepmother's guests, not mine, sagot niya, hindi tumitingin sa kanya. At ayokong isipin nila na ang asawa ng isang fortalejo ay pwedeng basta-basta na lang apihin ng kahit sino. It's bad for the image. Kahit na ang dahilan niya ay para pa rin sa imahe ng pamilya, hindi maitanggi ni Cassie ang kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya dapat maramdaman. Isang kislap ng kilig. Itinaboy niya agad ang isiping iyon. Bahagi lang ito ng kontrata, Cassie. Huwag kang tanga. Salamat, pabulong niyang sabi. Tumango lang si Sander. Tapos na niyang gamutin ang kamay nito. Akala ni Cassie ay aalis na ito, ngunit nanatili itong nakatayo sa harap niya, nakatingin sa kanyang mukha. Bakit ka umiiyak kanina? Tanong nito, ang boses ay mas mahina na ngayon. Hindi ako umiiyak, pagsisinungaling ni Cassie, yumuko. I saw your eyes, jeet ni Sander. Bakit mo hinahayaan na ganunin kanila? Hindi sumagot si Cassie. Ano ang sasabihin niya? Na hindi siya sanay sa ganitong mundo? Na ang bawat salita nila ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Hindi ko alam, yun na lang ang naisagot niya. Tinitigan siya ni Sander ng matagal. Mayroong pag-aalala sa mga mata nito, isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang emosyong hindi kasama sa kanilang kasunduan. Mula ng gabing iyon, may nagbago sa pagitan nila. Hindi na sila halos nag-uusap, ngunit ang katahimikan ay hindi na kasing bigat ng dati. May mga pagkakataong nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya, kapag akala nito ay hindi siya nakatingin. May mga maliliit na bagay, tulad ng pag-iiwan nito ng isang plato ng pagkain para sa kanya sa mesa, kapag late na siyang bumababa para maghapunan, o ang pag-utos nito sa driver na ihatid siya sa ospital para dalawin ang kanyang ama. Ang operasyon ni Mang Tony ay naging matagumpay. Araw-araw, pagkatapos gampanan ang kanyang papel bilang peking asawa sa mansyon, tumataka si Cassie papuntang ospital. Iyon ang kanyang santuwaryo. Ang pag-aalaga sa kanyang ama ang nagpapaalala sa kanya kung sino siya talaga. Isang gabi, pagod na pagod siyang umuwi mula sa ospital. Akala niya ay tulog na ang lahat. Dumiretso siya sa library, ang paborito niyang lugar sa mansyon dahil tahimik at walang ibang pumupunta doon. Umupo siya sa isang madilim na sulok, sa tabi ng bintana, at inilabas ang kanyang lumang cellphone. Idinyal niya ang numero ng ospital. Hello, nurse. Pwede po bang makausap si Antonio Perez sa room 302? Anak niya po to. Ilang sandali, narinig niya ang boses ng kanyang ama sa kabilang linya, medyo mahina pa ngunit malinaw. Anak! Cassie! Gabi na bakit gising ka pa? Napangiti si Cassie. Wala lang po, tay. Hindi po ako makatulog. Kinakamusta ko lang po kayo.
Uminom na po ba kayo ng gamot? Anak, ang gagaling ng mga nurse dito. Aalaga ako. Ikaw ang mag-ingat dyan, ha? Kumain ka sa tamang oras. Opo, tay. Pasensya ka na, anak, ha? Dahil sa akin, nahihirapan ka pa, sabi ni Mang Tony, may bahid ng lungkot sa boses. At doon, hindi na napigilan ni Cassie ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tumulo ang mga ito nang walang tunog sa kanyang mga pisngi. Itinakip niya ang isang kamay sa kanyang bibig para hindi marinig ng ama ang kanyang mga hikbi. Ano ka ba, tae? Sabi niya, pilit pinapasaya ang boses. Wala po yon. Ang importante, gumaling kayo. Para makauwi na kayo at makakain na tayo ulit ng paborito nating sinigang. Yan ang hihintayin ko. Sige na, anak, matulog ka na. Mahal na mahal ka ni tatay. Mahal na mahal din po kita, tay. Pagkababa niya ng telepono, tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Ang lahat ng bigat, lahat ng kahihiyan, lahat ng pagod, lahat ay lumabas sa mga luhang iyon. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng tahimik sa dilim. Hindi niya alam na sa kabilang dulo ng library, sa likod ng isang mataas na estante ng mga libro, ay may isang taong nakatayo. Nakikinig. Si Sander. Pauwi na sana siya sa kanyang silid nang marinig niya ang boses ni Cassie. Huminto siya, hindi sinasadyang marinig ang buong pag-uusap. Narinig niya ang pilit na saya sa boses nito habang kausap ang ama. Nakita niya kung paano ito gumuho pagkababa ng telepono. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang bigat na pasan-pasan ng babaeng ito. Ang sakripisyo. Ang lakas. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Nakita siya ni Cassie at agad na pinunasan ang kanyang mga luha, gulat at nahihiya. Sander Lee. Hindi siya nagsalita. Lumapit lang siya at umupo sa sahig sa tabi nito. Hindi malapit, ngunit sapat para iparamdam na hindi ito nag-iisa. Matagal silang tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon at ang pilit na pinipigilang mga singhot ni Cassie. Hindi siya sanay na may nakakakita sa kanyang kahinaan, lalo na ang lalaking ito, na siyang dahilan at solusyon sa lahat ng kanyang problema. Inaasahan niyang aalis din ito agad, o di kaya'y magbibitaw ng isang sarkastikong komento. Ngunit nanatili lang si Sander doon, nakaupo sa sahig na katabi niya, nakasandal sa estante ng mga libro, ang mga mata ay nakatuon sa malawak na hardin na natatanglawan ng buwan sa labas ng bintana. He's getting better, your father, basag ni Sander sa katahimikan, ang boses ay mahinahon, hindi katulad ng dati niyang tono. Nagulat si Cassie. Hindi niya alam na may alam ito sa kalagayan ng kanyang ama. Paano mo nalaman? I check with the hospital every day, simpleng sagot nito. I need to make sure the investment is paying off. Ang huling pangungusap ay malamig at parang pangnegosyo, ngunit hindi iyon ang narinig ni Cassie. Ang narinig niya ay ang hindi sinasabing katotohanan na nag-aalala ito. O kahit papaano may pakialam ito. Hindi na niya itinago ang kanyang mga luha. Hinayaan na lang niya itong dumaloy. Kasalanan ko to lahat, bulong niya, mas para sa sarili kaysa para kay Sander. Kung hindi lang ako naging pabaya, kung mas malaki lang sana ang kinikita ko, hindi sana kailangang mangyari to. Anong hindi kailangang mangyari? Tanong ni Sander, sa wakas ay lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso, walang bahid ng panghusga. Yumiling si Cassie. Ayaw niyang sabihin. Ayaw niyang aminin sa harap ng lalaking ito na ang buong pagkatao niya ngayon ay isang malaking kasinungalingan. Wala, sabi niya. Ngunit hindi nagpatinag si Sander. Tila ba sa gabing iyon, sa dilim ng library, ay nawala ang lahat ng pader na itinatayo nila sa pagitan ng isa't isa. Bakit mo pa to ginagawa, Cassie? Tanong niya, ang boses ay puno ng isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Pag-usisa. Pagkalito. I gave you the money. Your father is safe. You could have just stayed in the hospital, taken care of him. Hindi mo kailangang bumalik dito sa mansyon araw-araw. Hindi mo kailangang tiisin ang stepmother ko at ang mga kaibigan niya. Hindi mo kailangang magpanggap. Ang tanong niya ay isang patalim na tumusok diretso sa puso ni Cassie. Dahil iyon din ang tanong na paulit-ulit niyang tinatanong sa kanyang sarili. Bakit nga ba? Ang sagot ay simple, ngunit nakakahiya.
Dahil kahit gaano niya kamuhian ang sitwasyon, may isang bahagi sa kanya na gustong tuparin ang kasunduan. Isang bahagi na gustong patunayan sa sarili niya at marahil sa lalaking ito na hindi siya isang manloloko lang. Na kapag sinabi niyang gagawin niya ang isang bagay, ginagawa niya ito. Ito ang prinsipyo na itinuro sa kanya ng kanyang ama, ang halaga ng isang salita. Ang utang na loob. Ngunit paano niya ipapaliwanag iyon sa isang taong tulad ni Sander na ang mundo ay umiikot sa pera at kapangyarihan? Sa halip na sumagot, nanatili siyang tahimik. Yumuko siya, hinahayaang takpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha, isang kurtina laban sa mapanuring tingin ng lalaki. Ang kanyang katahimikan ay isang sagot na mas malakas pa sa anumang salita. Isang mahabang sandali ang lumipas. Akala ni Cassie ay tapos na ang usapan. Ngunit nagulat siya nang maramdaman niyang gumalaw si Sander. Hindi para tumayo at umalis, kundi para bahagyang umusod palapit sa kanya. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang kamay. Napigil ni Cassie ang kanyang hininga, hindi alam kung ano ang aasahan. Ngunit ang ginawa ni Sander ay simple lang. Inalis nito ang mga hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha at marahang inipit sa likod ng kanyang tainga. Ang haplos ay magaan at mabilis, ngunit para kay Cassie, parang may kuryenteng dumaloy mula sa dulo ng mga daliri nito hanggang sa kanyang buong katawan. Isang init na hindi niya inaasahan. Isang haplos na bawal. Ito ang unang pagkakataon na hinawakan siya ni Sander na maihalong lambing. Hindi tulad ng paghila nito sa kanyang braso noong natapunan siya ng tsaa, iyon ay dahil sa obligasyon. Ito ay iba. Ito ay personal. Huwag kang magtago, mahinang sabi nito, ang boses ay mas malalim at mas malapit na ngayon. I already saw. Hindi nakasagot si Cassie. Tumingin lang siya sa mga mata nito. Sa ilalim ng malabong ilaw ng library, wala siyang nakitang pang-iinsulto o galit. Ang nakita niya, sa isang saglit, ay isang bagay na mukhang pag-unawa. Tila natauhan sa sariling ginawa, biglang binawi ni Sander ang kanyang kamay. Mabilis siyang tumayo, pinagpag ang kanyang mamahaling pantalon na para bang may duming kumapit dito na siya lang ang nakakakita. Ang pader sa pagitan nila ay muling itinayo. Get some rest, sabi niya, ang boses ay bumalik na sa dati nitong lamig at pormalidad. May family brunch tayo bukas. My father wants to see his happy new couple. Don't be late. At pagkasabi noon, tumalikod na ito at naglakad paalis. Iniwan si Cassie na nakatulala sa dilim. Naiwan siyang mag-isa sa katahimikan ng library, ngunit ang isip niya ay mas magulo pa kaysa dati. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang bahagi ng kanyang buhok na inayos ni Sander. Ramdam pa rin niya ang multo ng haplos nito. Tumingin siya sa gintong singsing sa kanyang daliri. Isang simbolo ng kasunduan. Isang simbolo ng pera. Ngunit ang haplos na iyon hindi iyon kasama sa kontrata. Ang kakaibang pintig ng puso niya ngayon hindi rin iyon kasama sa bayad. Ang haplos ay bawal. Ang kilig ay delikado. Dahil sa huli, alam niya ang katotohanan, isa lang siyang huwad na asawa, at ang puso niya ay hindi dapat maging bahagi ng kasinungalingang ito. Ang kasinungalingan ay may presyo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw ng Grand Ballroom ng Legarda Hotel, siningil si Cassandra Perez ng buo, interes, tubo at lahat. Ang pinakatatago niyang sikreto ay isinabog sa harap ng buong alta sosyedad, at ang kanyang peking mundo ay gumuho, piraso bawat piraso, hanggang sa wala nang natira kundi ang abo ng kanyang kahihiyan. Nagsimula ang gabi na puno ng huwad na pag-asa. Ito ang unang malaking public event na dinaluhan nila ni Sander bilang mag-asawa, isang charity ball na inorganisa ng Fortaleza Group of Companies. Para sa okasyon, si Cassie ay isinailalim sa kamay ng isang professional stylist. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bon, ang kanyang mukha ay mayroong makeup na nagpatingkad sa kanyang simpleng ganda, at suot niya ang isang navy blue na evening gown na yumayakap sa kanyang katawan sa lahat ng tamang lugar. Nang makita niya ang sarili sa salamin, hindi niya nakilala ang babaeng nakatingin pabalik. Hindi ito si Cassie, ang mekaniko. Ito si Imres Cassandra Fortaleza, isang perpektong obra maestra ng pagkukunwari. Pagbaba niya sa malawak na hagdanan ng mansyon, naabutan niya si Sander na naghihintay sa ibaba, suot ang isang itim na tuksedo. Sa unang pagkakataon, hindi pagkasuklam o pagkainis ang nakita niya sa mga mata nito.
Nakita niya ang pagkamangha. Isang saglit na pagtigil, isang bahagyang pagbuka ng mga labi, na agad din nitong itinago. "You look acceptable," sabi nito, ibinalik ang dati niyang malamig na maskara. Ngunit huli na. Nakita na ni Cassie. Sa buong biyahe papuntang hotel, may kakaibang tensyon sa pagitan nila. Hindi ito ang karaniwan nilang mabigat at awkward na katahimikan. Ito ay isang bagay na mas magaan, isang bagay na halos komportable. Kinakabahan ako, pag-amin ni Cassie, habang pinaglalaruan ang tela ng kanyang bestida. Tanong ni Sander, hindi inaalis ang tingin sa daan. "Just stick Giffy in by side, smile, and don't talk to anyone unless necessary." Lalo na sa mga reporter. "Hindi dahil doon," sabi ni Cassie. "Hindi ako sanay sa ganito. Baka mapahiya lang kita." Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Akala ni Cassie ay hindi na ito sasagot. Ngunit bago sila huminto sa tapat ng hotel, nagsalita ito, ang boses ay mahina. "Just be yourself. The clumsy, grease-stained girl from San Macias. That's more interesting than any of the plastic dolls in that ballroom." Natigilan si Cassie. Iyon ba ay isang papuri? Mula kay Sander Fortalejo. Bago pa man niya maproseso ang sinabi nito, bumukas na ang pinto ng kotse at sinalubong sila ng liwanag ng mga kamera. Automatikong hinawakan ni Sander ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak ay matatag at mainit. Naglakad sila sa red carpet, isang perpektong larawan ng isang masayang mag-asawa. Ngumingiti si Cassie sa mga kamera, ngunit ang ngiti niya ngayon ay hindi na kasing pilit ng dati. May isang maliit na bahagi sa kanya na nagsisimulang maniwala sa kanilang palabas. Sa loob ng ballroom, ipinakilala siya ni Sander sa mga business partners, mga politiko, at iba pang makapangyarihang tao. "This is the wife, Cassandra," sabi niya, may halong pride sa kanyang boses na hindi alam ni Cassie kung totoo o bahagi lang din ng pag-arte. Naroon din si Don Florencio na may ngiti ng kasiyahan habang pinagmamasdan ang perpektong resulta ng kanyang plano. Maging si Doña Leona ay napilitang umiti kahit na ang mga mata nito ay nangungusap ng pagkainis. Pakiramdam ni Cassie ay lumulutang siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kabilang siya. Na marahil, kaya niyang gampanan ang papel na ito. Na marahil, ang peking mundong ito ay hindi naman pala ganoon kasama. Ngunit ang mga matatamis na panaginip ay ginawa para magising. Sa gitna ng programa, biglang dumilim ang buong ballroom. Tumigil ang musika. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa malaking entablado kung saan isang spotlight ang biglang bumukas. At sa gitna ng liwanag na iyon, nakatayo ang isang babaeng hindi nila inaasahan. Si Erin, ang ex-girlfriend ni Sander. Nakasuot ito ng isang mapang-akit na pulang bestida, ang mukha ay puno ng isang matamis at mapanganib na ngiti. May hawak itong mikropono. "Good evening, everyone," sabi niya, ang boses ay umaalinggaw sa buong silid. "Pasensya na sa abala. Mayroon lang akong isang maikling anunsyo. Isang public service kung tawagin." Nagkatinginan ang mga tao, nagbubulungan. Tumingin si Cassie kay Sander. Ang mukha nito ay nagbago mula sa pagkalito tungo sa matinding pagkainis. "What the hell is she doing here?" bulong nito. "Marami sa inyo ang nagtataka kung sino ang bagong kay Fortalejo." Pagpapatuloy ni Irene, ang mga mata ay nakatuon ngayon kay Cassie na parang isang ahas na tinitingnan ang kanyang biktima. Ang sabi ng balita, isa raw siyang sikretong nobya. Isang babaeng matagal nang minamahal ni Sander, itinago lang sa publiko. Isang fairy tale, di ba? May lumitaw na malaking screen sa likod ni Erin. At doon, ipinakita ang front page ng dyaryo, ang litrato ni Cassie at Sander sa San Macias. Pero tulad ng lahat ng fairy tale, mayroong bahaging hindi totoo, sabi ni Erin. At bilang isang concerned citizen, naisip kong nararapat lang na malaman ninyo ang katotohanan. Biglang nagbago ang imahe sa screen. Sunod-sunod na mga litrato ang lumabas. Litrato ni Cassie na nag-aayos ng jeep sa talyer. Litrato ng maliit nilang bahay sa San Macias. Litrato ng mga kapitbahay niya na ini-interview. Naghara ko ng isang private investigator, pag-amin ni Irene, ang boses ay puno ng peking awa. At ito ang nalaman namin. Si Cassandra Perez ay hindi kailanman umalis ng San Macias. Wala siyang record ng pagpunta sa Maynila, maliban na lang kung bibili ng piyesa sa Banawe.
Wala siyang social media account. Ang mga kaibigan niya ay hindi kailanman nakarinig ng pangalang Sander Fortalejo hanggang sa araw ng insidente. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Cassie. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang mga bulungan sa paligid niya ay lumalakas, nagiging mga akusasyon. So, ang tanong, sabi ni Erin, itinaas ang kanyang boses para marinig ng lahat, paano naging secret long-term girlfriend ang isang babaeng hindi man lang kilala ng lalaki bago ang araw na yon. Humarap si Erin sa kanila. Ang sagot, simple lang. Kasinungalingan. Isang kolektibong singhap ang maririnig sa buong ballroom. Ang mga kamera ng media, na kanina lang ay kumukuha ng mga larawan ng selebrasyon, ay nakatutok na ngayon sa kanila, kay Cassie at kay Sander. That woman, sigaw ni Erin, itinuturo si Cassie, is not the secret lover. She is a liar. Isang oportunista na ginamit ang isang aksidente para linlangin ang isang bilyonaryo. Isang magnanakaw ng pangalan. Bawat salita ay isang suntok. Magnanakaw. Manloloko. Oportunista. Naramdaman ni Cassie ang paghigpit ng hawak ni Sander sa kanyang kamay. Ngunit hindi ito hawak ng suporta. Ito ay hawak ng galit. Tumingin siya kay Sander, naghahanap ng saklolo. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay isang bagay na mas masakit pa sa lahat ng akusasyon ni Erin. Pagkakanulo. Ang Sander na tumingin sa kanya ay hindi na ang Sander na nagsabing keep yourself. Ito ang Sander na naramdamang niloko siya, ginamit at pinaglaruan. Ang kaunting tiwala na nagsisimula ng mabuo sa pagitan nila ay biglang nadurog. Bumitaw ito sa kanyang kamay. At sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Cassie. Napapaligiran siya ng daan-daang tao, ngunit hindi pa niya naramdaman ang ganitong pag-iisa. Ang mga flash ng kamera ay sumisilaw sa kanya. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang ulo. Hindi na niya kaya. Umiiyak, tumakbo siya. Palayo sa entablado, palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa kahihiyan. Tumakbo siya palabas ng ballroom, ang kanyang mamahaling bestida ay nagiging isang kulungan na sumasakal sa kanya. Ang biyahe pa uwi sa mansyon ay isang biyahe papuntang impyerno. Walang nagsasalita. Si Don Florencio, na nasa shotgun seat, ay nakatingin lang sa labas, ang panga ay naninigas sa galit. Si Sander naman ay nagmamaneho ng mabilis, ang mga kamay ay halos bumaon na sa manibela. Si Cassie ay nasa likod, nanginginig, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Pagdating sa mansyon, si Don Florencio ang unang bumaba. Hindi ito lumingon. Dumiretso ito sa loob, dala ang bigat ng panibagong eskandalo. Bago pa man makababa si Cassie, humarap si Sander sa kanya. Ang mukha nito ay isang maskara ng purong galit. So, it was all a lie, sabi nito, ang boses ay malamig at puno ng lason. From the very beginning. Hindi lang ang pagiging asawa ko. Pati ang pagiging nobya ko. Lahat. Sander, magpapaliwanag ako, simula ni Cassie, ang boses ay basag. Magpapaliwanag, sumigaw ito sa unang pagkakataon, ang ugat sa kanyang liig ay lumitaw. Anong ipapaliwanag mo? Naginamit mo ako. Naginamit mo ang pamilya ko. Na lahat ng nakita ko, ang pagiging mahiyain mo, ang pag-iyak mo sa library, lahat ng yon, isang malaking palabas lang. Hindi. Hindi totoo yan. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw niya, sinuntok ang manibela. I should have known. Ang isang babaeng kayang mag-imbento ng ganoong kasinungalingan sa harap ng national television ay kayang gawin ang lahat para sa pera. At ako, ang tanga, nagsimula pa akong maniwala sa'yo. Ang mga salita niya ay mas masakit kaysa sa sampal. Pinunit nito ang puso ni Cassie. Ginamit mo lang ako, ang huling sigaw nito. At sa mga salitang iyon, naramdaman ni Cassie na tapos na ang lahat. Bumaba si Sander sa kotse at pumasok sa mansyon, iniwan siyang mag-isa sa dilim. Umakyat si Cassie sa silid na ibinigay sa kanya. Ang malaking walk-in closet ay puno ng mga damit na hindi kanya. Ang mga alahas sa ibabaw ng tokador ay mga bagay na hindi niya pinangarap. Lahat ng ito ay bahagi ng kasinungalingan. Hindi siya nag-impake. Wala naman siyang dinala. Hinubad niya ang mamahaling gown. Isinuot niya ang damit na suot niya noong unang araw siyang tumapak sa mansyon, isang simpleng t-shirt at maong na pantalon. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin.
Ang makeup ay kumalat na dahil sa kanyang pag-iyak. Ito si Cassie Perez. Ang babaeng talunan. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Naroon ang gintong singsing. Isang simbolo ng kasal na ngayon ay simbolo na ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Hinubad niya sana ito, ngunit sa huling sandali, hindi niya magawa. Ikinuyom niya ang kanyang palad, ramdam ang lamig ng metal sa kanyang balat. Ito na lang ang natitira sa kanya. Isang paalala. Bumukas ang pinto. Si Sander. What are you still doing here? Tanong nito, ang boses ay walang emosyon, pagod na sa galit. I want you out. Now. Hindi sumagot si Cassie. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid, nilampasan ito na parang hangin. Naglakad siya pababa sa malawak na hagdanan, sa ilalim ng tingi ng mga kasambahay na ngayon ay hayagan ng nagpapakita ng kanilang pagkutya. Naglakad siya palabas ng malaking pinto ng mansyon, palabas sa naglalakihang gate. Walang lumingon. Walang pumigil. Nasa labas na siya, sa malamig na gabi. Walang dalang kahit ano. Walang pera. Walang cellphone. Tanging ang damit sa kanyang katawan at ang gintong singsing na tila sinusunog ang kanyang daliri. Habang naglalakad siya palayo sa mansyon ng kasinungalingan, palayo sa buhay na hindi para sa kanya, isang tanong ang umalingaw sa kanyang isipan. Saan siya pupunta ngayon? Ang pagbabalik sa San Matias ay parang paggising mula sa isang mahabang panaginip na naging bangungot. Ang malambot na kama sa mansyon ay napalitan ng isang manipis na banig sa sahig ng kanilang maliit na bahay. Ang katahimikan ng library ay napalitan ng walang tigil na ingay ng mga sasakyan at sigawan mula sa kalsada. Ngunit para kay Cassie, ang lahat ng ito ay isang malugod na pagtanggap. Dito, sa gitna ng alikabok at ingay, dito siya totoo. Ang unang ilang linggo ay isang pagsubok sa paglimot. Ang mga kapitbahay ay may mga tanong sa kanilang mga mata, ngunit walang nangahas na magsalita. Nabasa nila sa dyaryo, napanood sa TV. Para sa kanila, si Cassie ay isang bituing bumagsak mula sa langit. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras sa dalawang bagay, pag-aalaga sa kanyang ama, na sa wakas ay nakalabas na ng ospital, at pagtatrabaho. Ipinagpatuloy niya ang kanyang maliit na negosyo ng paggawa ng mga packed lunch para sa mga construction worker at driver sa lugar. Maaga siyang gumigising para mamalengke, mag-isa siyang nagluluto, at siya rin ang nagde-deliver. Ang bawat patak ng pawis, ang bawat pagod, ay isang paraan para burahin ang alaala ng nakaraan. Ngunit ang buhay ay may sariling paraan ng paniningil. Isang hapon, habang nagbibilang siya ng kakarampot na kinita sa buong araw, inatake sa puso si Mang Tony. Biglaan. Tahimik. Walang babala. Bago pa man makarating ang ambulansya, wala na siya. Namatay ang kanyang ama na halos bayad na ang lahat ng utang sa ospital. Namatay ito na ang huling alaala ay ang kanyang anak na napahiya sa buong bansa. Ang libing ay simple lang. Kaunti lang ang nakipaglamay. Sa sementeryo, habang ibinababa ang puting kabaong sa lupa, naramdaman ni Cassie ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Wala na ang kanyang ina na matagal nang umalis. Wala na ang kanyang ama na siyang naging sandigan niya. Siya na lang. Sa mga sumunod na araw, ang kanyang buhay ay naging isang walang kulay na routine. Gigising, magtatrabaho, uuwi, iiyak, matutulog. Ang talyer ay nanatiling sarado. Ang amoy ng grasa ay napalitan ng amoy ng kandila. Sa kabilang banda, sa malamig at malawak na mansyon ng mga fortalejo, may isang taong unti-unting nilalamon ng katahimikan. Mula nang paalisin niya si Cassie, naramdaman ni Sander ang isang kakaibang kabaguan. Noong una, inisip niyang dala lang iyon ng galit at kahihiyan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang galit ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na ayaw niyang aminin. Pag-iisa. Ang mansyon ay naging mas malaki, mas tahimik, mas malamig. Hinahanap-hanap niya ang tunog ng mga yabag ni Cassie sa pasilyo. Hinahanap-hanap niya ang amoy ng murang sabon nito. Hinahanap-hanap niya ang presensya nito sa library, ang tahimik nitong pag-iyak. Hinahanap-hanap niya siya. Ang eskandalo ay unti-unti nang namamatay, napapalitan ng mga bagong balita. Ngunit sa isip ni Sander, sariwa pa rin ang lahat. Ang mukha ni Cassie na puno ng takot sa ballroom. Ang paraan ng pagtalikod nito sa kanya sa mansyon, dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ginamit siya nito.
Ngunit sa likod ng lahat ng kasinungalingan, sa likod ng lahat ng pagkukunwari, may mga sandaling alam niyang totoo. Ang kaba nito sa harap ng mga amiga ni Doña Leona. Ang dalisay na pag-aalala nito sa kanyang ama. Ang mga luhang tahimik na dumaloy sa pisngi nito sa dilim ng library. Ang mga iyon, sigurado siya, ay hindi bahagi ng palabas. Isang gabi, hindi na niya natiis. Sa ilalim ng impluwensya ng alak at ng konsensyang bumabagabag sa kanya, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya dapat gawin. Ipinahanap niya si Cassie. Nalaman niya ang tungkol sa pagkamatay ni Mang Tony. Ang balita ay parang isang suntok na nagpagising sa kanya mula sa kanyang pagkalasing. Naramdaman niya ang kirot, hindi para sa sarili, kundi para kay Cassie. Iniisip niya itong mag-isang hinarap ang lahat, habang siya ay narito sa kanyang marangyang kulungan, nagagalit sa mga bagay na walang kwenta. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang nanalasa sa buong rehiyon. Ang hangin ay sumisipol, ang ulan ay humahagupit na parang mga latigo, at ang mga kulog ay dumadagundong na tila nagagalit ang langit. Para kay Cassie, ang bagyo sa labas ay walang-wala kumpara sa bagyo sa loob ng kanyang puso. Hindi siya mapakali sa loob ng bahay. Ang bawat patak ng ulan sa kanilang yero ay parang isang paalala ng kanyang mga luha. Ang bawat kidlat ay parang isang kislap ng kamera noong gabing iyon. Hindi na niya natiis. Kumuha siya ng isang lumang payong at lumabas sa gitna ng unos. Naglakad siya, hindi alintana ang basang damit at ang malamig na hangin. Ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala sa isang lugar. Sa sementeryo. Doon, sa harap ng bagong gawang puntod ng kanyang ama, umupo siya sa basang damuhan. Ang payong ay walang silbi laban sa lakas ng hangin at ulan. Sa loob ng ilang minuto, basang-basa na siya. Niyakap niya ang malamig na lapida na parabang iyon ang kanyang ama. Tay, sorry po, bulong niya sa hangin. Sorry po kung binigo ko kayo. Sorry po kung dahil sa akin, nahirapan kayo. Ngayon, mag-isa na lang po ako. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Umiyak siya, ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng dagundong ng kulog. Ang ulan ang naghugas sa kanyang mga luha, ngunit hindi nito kayang hugasan ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na mula sa di kalayuan, sa lilim ng isang malaking puno ng akasya, may isang taong nakatayo. Nakatingin. Isang figurang basang-basa rin sa ulan, hindi gumagalaw, pinapanood lang siya. Si Sander. Dinala siya ng kanyang mga paa sa San Matias, sa sementeryo. Hindi niya alam kung bakit. Siguro gusto niyang humingi ng tawad sa ama ni Cassie. Siguro gusto lang niyang makita kung okay lang ito. At doon, nakita niya si Cassie, isang basang-basang figura ng kalungkutan. Ang puso niya ay nadurog. Ang lahat ng galit, lahat ng pride, lahat ng sama ng loob ay naglaho na parang bulang hinipan ng hangin. Ang natira na lang ay ang matinding pagnanais na alisin ang sakit na nakikita niya sa babaeng ito. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Narinig ni Cassie ang mga yabag sa putikan at dahan-dahan siyang lumingon. Sa pagkislap ng kidlat, nakita niya ang mukha ni Sander. Sa isang iglap, akala niya ay namamalikmata lang siya. Isang multo mula sa nakaraan na bumalik para muli siyang saktan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Cassie, ang boses ay pagod at walang emosyon. Wala na siyang lakas para magalit. Huminto si Sander ilang talampakan mula sa kanya. Hindi siya makapagsalita. Ano nga ba ang sasabihin niya? I'm sorry for your loss. Masyadong simple. I'm sorry for everything. Masyadong kulang. Sa halip, hinubad niya ang kanyang jacket, lumapit, at ipinatong sa mga balikat ni Cassie. Isang maliit na alay ng init sa gitna ng malamig na unos. Tiningnan ni Cassie ang jacket. Gawa sa mamahaling materyales. Hindi ito nababagay sa putikan ng sementeryo. Hindi ito nababagay sa kanya. Hindi ko to kailangan, sabi niya, at akmang hubarin, ngunit pinigilan siya ni Sander. Please, pakiusap nito, ang boses ay halos isang bulong. Nagkatitigan sila sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ito ang unang pagkakataon na nagkaharap sila na walang mga kamera, walang kontrata, walang mga mapanghusgang mata. Walang galit. Walang sigawan. Tanging ang dalawang taong basag ang puso at basang-basa sa ulan. Bumalik ka sa mansyon, Sander, sabi ni Cassie, ang tingin ay ibinalik sa puntod ng ama. Hindi ka nababagay dito. Ikaw din, sagot ni Sander.
Hindi ka dapat nandito sa gitna ng bagyo. Ito na ang buhay ko ngayon, mapait na sabi ni Cassie. Isang malaking bagyo. Then let me stay with you. In the storm, sabi ni Sander. Natawa si Cassie, isang tawang walang saya. Para ano? Para saktan ulit ako. Para ipamukha sa akin na kasalanan ko ang lahat. Tapos na tayo, Sander. Tapos na ang kontrata. I know, sabi ni Sander. Kaya ako nandito. Hindi bilang si Sander Fortalejo ang amo mo. Kundi bilang si Sander na gustong humingi ng tawad. Ang mga salitang iyon ang nagpabagsak sa huling pader na itinatayo ni Cassie. Muli siyang napaiyak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Kung babalik ka, Sander. Sabi ni Cassie sa gitna ng kanyang mga hikbi, tinitingnan siya ng diretso sa mata. Kung babalik ka, ayoko na ng palabas. Ayoko na ng mga scripted na linya. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng natitirang lakas. Kung babalik ka, huwag kang pa-cute. Gusto ko iyong totoo. Hindi sumagot si Sander. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ni Cassie. Umupo ito sa tabi niya sa putikan. Hindi na inalintana ang mamahaling pantalon, ang basang damit. Umupo lang ito doon, sa gitna ng ulan, sa tabi niya, nakatingin sa puntod ni Mang Tony. Hindi niya ito hinawakan. Hindi niya ito niyakap. Hindi siya nagsalita ng mga matatamis na salita. Nanatili lang siya. At sa gitna ng bagyo, sa gitna ng kanilang kalungkutan, ang pananatili niyang iyon ay mas makahulugan pa kaysa sa anumang pag-amin ng pag-ibig. Iyon ay isang pangako. Isang pangako na sa pagkakataong ito, hindi na siya aalis. Ang umaga pagkatapos ng bagyo ay may dalang kakaibang katahimikan. Ang hangin ay malinis, ang langit ay hinugasan, at ang sikat ng araw ay may bagong gising na init. Ngunit para kay Cassie at Sander, ang katahimikan sa pagitan nila ay mas makahulugan pa kaysa sa anumang ingay. Hindi umalis si Sander noong gabing iyon. Matapos ang mahabang oras ng pag-upo sa putikan sa tabi ni Cassie, hinikayat niya itong umuwi. Hinatid niya ito hanggang sa pinto ng maliit nitong bahay. Ang kanyang mamahaling kotse ay tila isang alien sa gitna ng makipot na eskinita ng San Matias. Bago siya umalis, isa lang ang sinabi niya, babalik ako bukas. Isang simpleng pangako, ngunit para kay Cassie, iyon ay sapat na. Kinabukasan, isang tawag sa telepono ang muling gumimbal sa kanilang nagsisimulang ayusing mundo. Si Don Florencio. Inatak ito. Isang matinding stroke. Nakatayo si Cassie sa labas ng kanilang bahay, kausap ang isang supplier ng bigas, nang huminto ang kotse ni Sander sa tapat ng talyer. Ang itsura nito ay hindi mapinta, isang halo ng pag-aalala, takot at pagod. Yes, Dad, he's in the hospital. Ligarda General, sabi nito, ang boses ay pagod. I know wala ka ng obligasyon sa pamilya namin, but I thought you should know. Isang komplikadong emosyon ang gumuhit sa puso ni Cassie. Si Don Florencio. Ang lalaking nagdikta ng kanyang kasal. Ang lalaking nagbayad para sa operasyon ng kanyang ama. Ang lalaking sanhi ng kanyang kaligayahan at kasawian. Sa kabila ng lahat, isa itong matandang may sakit. Itinuro sa kanya ng kanyang ama na rumespeto sa nakatatanda, anuman ang kanilang kasalanan. Pupunta ako, sabi ni Cassie, isang desisyong ikinagulat maging ng sarili niya. Sa ospital, ang tensyon ay mas masahol pa sa bagyo. Naroon si Doña Leona, ang mukha ay puno ng pag-aalala na maihalong pagkainis nang makita si Cassie. What is she doing here? Sita nito kay Sander. As brought her here, Mom, matigas na sagot ni Sander. She's still, technically, his daughter-in-law. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Doña Leona, ngunit ang mga mata nito ay patuloy na nagbabato ng mga punyal kay Cassie. Pumasok si Cassie sa dihi. Nakahiga si Don Florencio sa isang kama, napapaligiran ng mga makina na tumutunog sa isang regular na ritmo. Ang kanang bahagi ng kanyang katawan ay hindi gumagalaw at ang kanyang mukha ay bahagyang tabingi. Ang makapangyarihang Don na dati kinatatakutan ng lahat ay isa na ngayong marupok na matanda, nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Isang kurot ng awa ang naramdaman ni Cassie. Lumapit siya sa kama. Don Florencio, bulong niya. Bahagyang gumalaw ang mga mata ng matanda, isang kislap ng pagkilala ang dumaan doon.
Pilit nitong ibinuka ang bibig, ngunit isang hindi maintindihang ungol lang ang lumabas. Habang nakatayo roon, isang matandang kasambahay na nakauniporme ang marahang lumapit sa kanya. Ito si Manang Lydia, ang mayordoma ng mansyon, ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwala ang katulong ni Don Florencio. Maam Cassie, pabulong na sabi nito, maingat na tumingin sa labas para siguraduhing hindi sila naririnig ni Doña Leona. Manang Lydia, sagot ni Cassie. May kinuha ang matanda mula sa bulsa ng kanyang uniporme. Isang maliit, luma, at itim na leather-bound na kwaderno. Halatang halata na ang katandaan nito. Ano po ito? Nagtatakang tanong ni Cassie. Diaryo po ito ng Don, paliwanag ni Manang Lydia. Bago pa po siya dalhin dito, itinuro niya po ito sa akin. May isa po siyang habilin. Ibigay ko raw po sa inyo. Gusto raw po niyang malaman ninyo ang totoo. Kinuha ni Cassie ang diaryo. Malamig ito at mabigat sa kanyang mga kamay. Ang salitang kitotoo ay umalinggaw sa kanyang isipan. Ito ang salitang hiningi niya kay Sander sa sementeryo. Ito rin pala ang salitang gustong ibigay sa kanya ng ama nito. Umuwi si Cassie sa San Matias dala ang misteryosong diaryo. Si Sander ay naiwan sa ospital para magbantay. Sa katahimikan ng kanyang maliit na bahay, umupo siya sa lumang silyang tumba ng kanyang ama at binuksan ang kwaderno. Ang sulat ay luma na, ang tinta ay medyo kupas, ngunit malinaw at formal. Sulat kamay ito ni Don Florencio. Ang mga unang pahina ay tungkol sa negosyo, sa mga tagumpay at kabiguan. Ngunit sa gitnang bahagi, isang petsa ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang petsang halos 30 taon na ang nakalilipas. October 14 na, 1973, basa niya. Today, I almost died. At ngayon, utang ko ang aking buhay sa isang estranghero. Nasiraan ang aking kotse sa isang liblib na daan sa probinsya ng Laguna. Gabi. Walang ilaw. Walang signal. Habang sinusubukan kong hanapin ang problema, 2 lalaki ang lumabas mula sa kadiliman, parehong may hawak na patalim. Hiningi nila ang lahat, ang aking relo, ang aking wallet, maging ang sasakyan. Handa na akong ibigay ang lahat. Ang buhay ko ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Ngunit bago pa man nila ako masaktan, isang lumang owner-type jeep ang huminto. Mula roon ay bumaba ang isang lalaking payat, mukhang pagod mula sa maghapong trabaho, at may mga mansa ng grasa sa damit. Isang mekaniko. Napigil ni Cassie ang kanyang hininga. Mga pre, wag naman dito, sabi ng mekaniko. Ang boses niya ay kalmado pero matatag. May problema ba tayo? Tinawanan lang siya ng mga hold-upper. Ngunit hindi siya natakot. Sinabi niyang sira ang makina ng kotse ko at siya lang ang makakaayos. Sinabi niyang kung kukunin nila ang kotse, hindi rin nila iyon mapapatakbo. Sa halip, inalok niya sila ng pera mula sa sarili niyang bulsa, ang kakarampot niyang kinita sa buong araw, para lang iwanan na nila ako. Sa huli, sa hindi ko malamang dahilan, pumayag ang mga ito at umalis. Pagkaalis nila, tinanong ko ang mekaniko kung bakit niya ginawa iyon. Bakit niya isinugal ang buhay niya para sa isang estranghero? Ang sagot niya ay simple, dahil iyon po ang tama, sir. At mukha po kayong mabuting tao na naligaw lang. Tinulungan niya akong ayusin ang aking kotse. Sa loob ng 1 oras, umandar itong muli. Bago ako umalis, tinanong ko ang kanyang pangalan. Parang tumigil sa pagtibok ang puso ni Cassie. Tonyo po, sabi niya. Antonio Perez. Nabitawan ni Cassie ang diaryo. Ang kanyang ama. Si Mang Tony. Ang kanyang simpleng ama na mekaniko ay ang anghel na nagligtas sa buhay ng isang bilyonaryo. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niyang muli ang diaryo at nagpatuloy sa pagbabasa. Sinubukan ko siyang bayaran. Tinanggihan niya. Serbisyo lang po, sabi niya. Isang utang na loob. Iyan ang iniwan niya sa akin. Isang utang na hindi ko alam kung paano babayaran. Nangako ako sa aking sarili na balang araw, babayaran ko ang utang na iyon. Lumaktaw si Cassie sa mga pinakabagong pahina ng diaryo. Ang petsa ay ilang buwan lang ang nakalipas, ang araw pagkatapos ng insidente sa San Matias. Today, I saw his name again. Antonio Perez. Sa isang hospital admission form. At ang anak niya si Cassandra. The same girl from the news.
The girl who boldly claimed to be Sander's girlfriend. Hindi ito koinsidensya. Ito ay tadhana. Son's reputation is in tatters. But more importantly, Antonio's daughter is in desperate need of money for her father's surgery. Ito na ang pagkakataon ko. Ang paraan ng tadhana para ako makabayad. I will force Sander to marry her. It is a harsh solution, I know. But it is the only way can pour my resources into her life without her pride getting in the way. It is the only way can ensure that the daughter of the man who saved my life will be taken care of. I will make her fortalejo. This is how I will repay in my debt. This is for you, Tonyo. Tuluyan nang bumuhos ang mga luha ni Cassie. Ngunit hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng pag-unawa, pagkabigla at isang malalim na paggalang. Ang buong kasal, ang buong kasinungalingan, ang buong drama, hindi ito tungkol sa paglilinis ng pangalan ni Sander. Ito ay tungkol sa isang matandang pangako. Isang utang na loob. Hindi siya pinili dahil sa eskandalo. Pinili siya dahil anak siya ng kanyang ama. Kinagabihan, dumating si Sander sa bahay ni Cassie. Ang mukha nito ay pagod, ngunit ang mga mata ay may bagong determinasyon. Nagdala ito ng pagkain. Kumusta siya? Tanong ni Cassie. The same. Stable, sagot ni Sander. The doctor said we just have to wait. Umupo ito sa tapat niya. Bumalik ako. Sabi ko babalik ako. Hindi sumagot si Cassie. Sa halip, inilapag niya ang diaryo sa maliit na mesa sa pagitan nila. Ano yan? Tanong ni Sander. Ang katotohanan, sagot ni Cassie, ang boses ay nanginginig. Ang totoong dahilan kung bakit mo ako kailangang pakasalan. Kinuha ni Sander ang diaryo. Nang makita niya ang sulat kamay ng kanyang ama, kumunot ang noo niya. Sinimulan niyang basahin. Sinundan ni Cassie ang pagbabago sa kanyang mukha habang binabasa nito ang kwento, mula sa pagkalito, sa hindi makapaniwalang pagkamangha, hanggang sa ganap na pagkatulala. Nang matapos niyang basahin ang huling entry, binitawan niya ang diaryo na parabang napaso siya. Tumingala siya kay Cassie, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Cassie dati. You are father and your father. Hindi niya matapos ang sasabihin. Tumango si Cassie. Ang tatay ko ang nagligtas sa buhay ng tatay mo. Napatingin si Sander sa malayo, ang isip ay pilit na pinoproseso ang lahat. Ang lahat ng galit niya sa kanyang ama dahil sa pagpilit sa kasal. Ang lahat ng sama ng loob niya kay Cassie dahil sa pagsisinungaling. Lahat ng iyon ay mali. Lahat ng iyon ay base sa maling akala. Ang kanyang ama ay hindi isang malupit na diktador. Isa itong taong may malaking utang na loob na gumawa ng isang desperadong hakbang para makabayad. At si Cassie hindi siya isang oportunista. Isa siyang instrumento ng tadhana. Tumingin si Sander kay Cassie, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na bilang ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Tiningnan niya ito bilang ang anak ng bayani ng kanyang ama. Isang babaeng karapat-dapat sa lahat ng paggalang sa mundo. Cassie, hindi niya alam ang sasabihin. Walang salita ang sapat para ilarawan ang bigat ng katotohanang iyon. Ang kasinungalingan na naghiwalay sa kanila ay siya rin palang tulay na nag-uugnay sa kanilang mga nakaraan. Nakatitig lang siya, walang masabi, habang ang buong pundasyon ng kanyang mundo ay dahan-dahang nabubuo muli sa isang panibagong hugis. Isang hugis kung saan si Cassie Perez ay hindi isang pagkakamali, kundi isang itinadhanang bahagi. Ang katotohanan ay may kapangyarihang maghilom, ngunit ang pagpapatawad at pagtitiwala ay kailangang paghirapan. Matapos ang pagbubunyag ng nakaraan, ang pader na yelo sa pagitan ni Sander at Cassie ay tuluyan ng gumuho, ngunit naiwan ang mga durog na piraso na kailangan nilang pulutin ng isa-isa. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang tahimik na sayaw ng pag-aalinlangan at pag-asa. Nagpabalik-balik sila sa pagitan ng ospital at San Matias. Sa umaga, sa malamig at puting silid ng ospital, magkasama silang nagbabantay kay Don Florencio, na unti-unti nang nagkakaroon ng malay. Sa mga sandaling iyon, sila ay isang mag-asawa, nagkakaisa sa iisang alalahanin. Ngunit pagdating ng hapon sa San Matias, sa harap ng talyer na puno ng alaala ni Mang Tony, sila ay muling nagiging dalawang estranghero na sinusubukang unawain ang bigat ng kanilang pinagdaanan.
Isang hapon, habang nagkakape sila sa maliit na silyang yari sa iantok sa labas ng bahay ni Cassie, ginawa ni Sander ang isang bagay na matagal na niyang binuo sa kanyang isipan. Ang hangin ay amoy lupa matapos ang bahagyang ambon, at ang tunog lang na maririnig ay ang sigawan ng mga batang naglalaro sa kalsada. Cassie, panimula niya, ang boses ay mababa at seryoso. Huminga siya ng malalim, tila kinukuha ang lahat ng lakas ng loob sa buong mundo. Alam kong wala sa lugar. Alam kong ang kapal ng mukha ko para hilingin to ngayon, pero ngayong alam na natin ang lahat di. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Will you marry me? For real this time. Walang kontrata. Walang pilitan. Natigilan si Cassie, ang tasa ng kape ay nanigas sa kanyang mga kamay. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Sander, isang sinseridad na halos nakakatakot. Ngunit ang sugat sa kanyang puso ay sariwa pa. Ang alaala ng kahihiyan sa ballroom, ang sakit ng pagtataboy nito sa kanya, hindi iyon basta-basta mabubura ng isang matamis na tanong. Dahan-dahan siyang umiling. Sander, hindi pa, mahina niyang sagot, halos isang bulong. Ang pagtanggi ay isang suntok na hindi nakita ni Sander na darating. Nakita niya ang sakit sa mukha nito, ngunit agad din itong napalitan ng pag-unawa. Bakit, tanong niya, ang boses ay tapat, hindi nanunumbat. Dahil ang pag-ibig, para sa akin, hindi yan parang isang piyesa ng kotse na kapag nasira, papalitan mo lang ng bago, paliwanag ni Cassie, habang nakatingin sa kanyang mga kamay na may kalyo. Kailangan mo munang linisin, kailangan mong alisin ang lahat ng kalawang, kailangan mong siguraduhing tama ang bawat pagkakabit. Ang sa atin masyado pang maraming kalawang, Sander. Masyado pang maraming dumi. Itinaas niya ang kanyang tingin. Hindi ko alam kung paano magtiwala ulit. Hindi ko alam kung ang nakikita ko ba ngayon ay ang totoong ikaw, o isang bersyon mo lang na nakokonsensya dahil sa utang na loob ng tatay mo sa tatay ko. Ayokong maging bayad utang, Sander. Ayokong maging isang obligasyon. Ang mga salita ni Cassie ay brutal sa kanilang katapatan. Bawat isa ay tumago sa puso ni Sander. Naintindihan niya. Hindi sapat ang salita. Kailangan niya ng gawa. Tumango siya, ang panga ay nanigas sa determinasyon. Okay, sabi niya, ang boses ay puno ng bagong bigat. Kung kailangan kalawangin ko ang sarili kong mga kamay para lang linisin ang sa atin, gagawin ko. Hihintayin kita. Patutunayan ko sa'yo. At sinimulan niya nga. Kinabukasan, ang talyer ni Cassie ay nagkaroon ng isang bagong, at pinaka-awkward, na apprentice. Dumating si Sander, hindi sakay ng kanyang sports car, kundi ng isang delivery truck na puno ng mga bagong gamit, welding machine, power tools, at mga dekalidad na pintura. Suot niya ang isang simpleng puting t-shirt at lumang maong. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Cassie, habang pinapanood itong nagbubuhat ng isang mabigat na kahon. Sabi mo maraming kalawang, sagot ni Sander, habang pinupunasan ang pawis sa noo. So, heto ako. Taga-alis ng kalawang. Sa buong linggong iyon, ang bilyonaryong si Sander Fortalejo ay natutong magkumpuni. Nagpaturo siya kay Cassie kung paano gumamit ng mga gamit. Siya ang tagaliha ng mga lumang piyesa, taga-pintura ng mga pader, at taga-ayos ng bubong na may butas. Sa gabi, umuuwi siyang pagod, amoy pintura at pawis, at may mga bagong galo sa mga kamay na dati isa na ilang humawak ng ballpen at baso ng alak. At habang pinapanood siya ni Cassie, may unti-unting nagbabago sa loob niya. Ang bawat patak ng pawis ni Sander ay parang tubig na dahan-dahang tumutunaw sa yelo sa kanyang puso. Hindi lang sa talyer siya kumilos. Isang hapon, habang naghahatid si Cassie ng mga packed lunch, narinig niya ang balita. Ang Fortalejo Group ay nag-launch ng isang foundation na tinawag na Antonio Perez Scholarship Program. Isang programa na nagbibigay ng libreng vocational training sa mga kabataan ng San Matias na may garantisadong trabaho sa mga planta ng kumpanya pagkatapos. Hindi ito sinabi ni Sander sa kanya. Nalaman niya lang ito mula sa mga taong tuwang-tuwa na lumalapit sa kanya para magpasalamat. Ang gabi ng fiesta ng San Matias ay dumating. Ang buong barangay ay isang makulay at maingay na selebrasyon. May mga banderitas na sumasayaw sa hangin, may mga palaro sa kalsada, at ang amoy ng barbecue ay nangingibabaw sa lahat. Magkasama sila ni Sander sa plaza, kumakain ng isaw, nang bigla itong magpaalam. Diyan ka lang. May kukunin lang ako.
Naiwan si Cassie, nakikinig sa isang sintonadong kumakanta ng ipusong bato. Makalipas ang ilang minuto, nakita niya si Sander na naglalakad pabalik, itinutulak ang mga taong nagkakagulo. May dala itong isang bagay. Isang maliit na bouquet. Ngunit hindi ito rosas. Isang bungkos ng mga sariwang gumamela. Pula na paborito niya. At sa gitna may isang puti. Ang paborito ng kanyang ina. Isang detalyeng alam niyang galing kay Aling Nena. Inabot nito sa kanya ang mga bulaklak. At doon, sa harap ng buong San Matias, sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng perya, lumuhod si Sander sa isang tuhod. Napasinghap ang mga tao sa paligid. Ang kumakanta ng pusong bato ay biglang tumigil. Ang lahat ng atensyon ay nasa kanila. Cassandra Perez, sabi ni Sander, ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Noong una, tinanong kita dahil sa utos. Noong pangalawa, tinanong kita dahil sa utang na loob. Ngayon, gusto kong gawin ito sa tamang dahilan. Tumingin ito sa kanyang mga mata, at sa pagkakataong ito, nakita ni Cassie ang kaluluwa nito, hubad at tapat. Hindi ko na aayusin ang mga kalawang. Dahil ang mga kalawang na iyon ang nagpatibay sa atin. Mahal kita dahil sa mga kalawang mo. Mahal ko ang pagiging brusko mo, ang mga kalyo sa kamay mo, ang tapang mo, at ang puso mong kayang magpatawad kahit gaano kasakit. Ikaw ang piyesang kulang sa makina ng buhay ko. Kinuha nito ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang simple, gintong singsing na ibinigay nito sa kanya sa huwes, ang singsing na minsan nang naging simbolo ng kasinungalingan. Bigyan natin ng bagong kahulugan ang singsing na to, Cassie, pagpapatuloy niya. Hindi na to simbolo ng kontrata. Simula ngayon, ito na ang simbolo ng pangako ko. Pangakong aalagaan ka, igagalang at mamahalin sa bawat araw na darating. Kaya, sa huling pagkakataon, itatanong ko. Pwede bang magsimula tayo ulit? Walang kasinungalingan. Tayo lang. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Cassie. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng kaligayahan ng pagpapalaya ng katubusan. Dahan-dahan siyang tumango, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labingbas ng luha. Bulong niya. Sander. Tayo lang. Isinuot ni Sander ang singsing sa kanyang daliri. Sa pagkakataong ito, hindi ito malamig at mabigat. Mainit ito at tama lang. Kasabay ng malakas na hiyawan at palakpakan ng buong San Matias, tumayo si Sander at niyakap siya ng mahigpit. At sa gitna ng fiesta, sa ilalim ng mga bituin, isang halik ang nagpatunay na sa likod ng lahat ng kasinungalingan, may pag-ibig na naghihintay, isang pag-ibig na mas matibay dahil sinubok ng panahon, sakit, at katotohanan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong paglalaan ng oras, sa inyong emosyon, at sa inyong tapat na pagsama sa paglalakbay ni Cassie at Sander. Mula sa maalikabok na talyer sa San Matias, sa nakakasilaw na mga ilaw ng alta sosyedad, hanggang sa tahimik na sementeryo sa gitna ng bagyo, nandoon kayo. At para doon, ako ay habambuhay na magpapasalamat. Habang isinusulat ko ang i-asawa sa kasinungalingan, para na rin akong isinakay sa isang roller coaster ng emosyon, katulad ninyo. May mga gabing napapangiti ako sa mga simpleng tikilig di moments, at may mga pagkakataong kasama akong nasasaktan at umiiyak para sa kanila. Si Cassie, para sa akin, ay hindi lang isang karakter. Siya ang simbolo ng katatagan na makikita sa maraming Pilipino, isang babaeng bruskong tignan sa labas, ngunit may pusong gagawin ang lahat para sa pamilya. Naramdaman ko ang kanyang hiya, ang kanyang galit, at ang kanyang pagnanais na muling magtiwala. Si Sander naman ay ang hamon na ipakita na kahit ang taong nasa ibabaw ng mundo ay maaaring isang bilanggo sa sarili niyang gintong haula. Ang kanyang pagbabago ay isang paalala na hindi pa huli ang lahat para piliin ang tama at matutong magmahal ng totoo. Pinakamasakit isulat ang kanilang paghihiwalay sa Kabanata 4, ngunit pinakamasarap sa pakiramdam ang makitang dahan-dahan nilang binubuo muli ang kanilang mga sarili, lalo na sa gitna ng unos sa Kabanata 5. Higit sa isang kwento ng pag-ibig, ninanais kong iwan sa inyo ang ilang aral. Una, ang kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. Pangalawa, ang halaga ng katotohanan.
Gaano man katayog ang isang gusaling itinayo sa kasinungalingan, babagsak at babagsak ito. Ngunit ang pundasyong binuo sa katapatan ay kayang lagpasan ang anumang bagyo. At higit sa lahat, ang lakas na nagmumula sa ating mga ugat at sa pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Ipinakita ito sa utang na loob ni Don Florencio at sa walang sawang sakripisyo ni Cassie para sa kanyang ama. Ang pag-ibig ay isang kilos, hindi lamang isang salita. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang inyong naramdaman habang sinusundan ang kwento? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na inyong napulot mula kina Cassie at Sander? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa akin. At kung napamahal sa inyo ang kwentong ito, sana'y maibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang mas marami pa ang makakilala sa kanila. Muli, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Kayo ang nagbibigay buhay at kulay sa bawat salitang aking isinusulat. Hanggang sa ating susunod na kwento.